Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nika Bianca o iyan sa mga kaibigan niya. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo papunta sa gym ng St. Vincent University. Nasa ika-5 taon na siya sa kursong Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. Kung papalarin siya ay makakagraduate na siya sa taong iyon. Gustong-gusto niya ang kursong kinukuha niya dahil ganoon din ang kursong tinapos ng yumaong ama niya at itinuturing na idolo na si Engineer Nicolas Bernabe. Mahal na mahal niya ito. Noong nabubuhay pa ito at kapiling pa nila ng Mami Beatrice niya, ay walang araw na hindi sila masaya. Ibinigay nito ang lahat ng pangangailangan nila. Naalala niya na palaging sinasabi noon ng mami niya sa daddy niya na baka masobrahan na ang pag-i-spoil sa kanya. Well, aminado siya na daddy's girl nga siya. Noong nabubuhay pa ang daddy niya, wala itong ibang pangarap kundi mabigyan siya ng magandang buhay at masamahan siya nito sa pag-akyat sa entablado sa araw ng pagtatapos niya. Kaya nga ganoon na lamang ang pagsisikap niyang mag-aaral lang mabuti. Pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nito makikitang umakyat sa entablado para tumanggap ng diploma. May sakit sa puso ang kanyang ama at sa huling atake nito ay hindi na iyon nakayanan ng puso nito. Labis-labis ang paghihinagpis niya dahil ng araw na mamatay ito ay wala siya sa tabi nito. Nasa eskwelahan siya noon kaya hindi man lamang sila nagkausap sa huling sandali ng buhay nito. Malungkot man ay kinailangan niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang ina. Kung nahasaktan siya, batid niyang mas doble ang sakit at hinagpis na nadarama nito sa pagkawala ng kabiyak. Nang mamatay ang daddy niya ay pinilit niyang maging malakas para sa kanilang mag-ina. Nag-iisang anak siya kaya walang ibang magtutulungan para makapagsimula uli, kundi sila lamang ng mami niya. Malakas pa ito pero tila nawala na ito ng ganang mabuhay mula nang pumanaw ang daddy niya. Kaya nga kahit nahasaktan at nagdadalamhati pa rin siya ng mga panahong iyon, ay iwinaksi niya iyon at nagpakatatag siya. Patuloy pa rin niyang inalalayan ang kanyang ina. Pero marami nang nagbago sa buhay nilang mag-ina mula nang mamatay ang daddy niya. Biglang naging malayo ang loob sa kanya ng mami niya. Naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya at kung ituring siya ay parang hindi siya nag-e-exist. Hindi niya alam kung bakit ito nagkaganoon. Parang biglang naglaho ang masayahin, smarte at matalinong mami niya at ang pumalit ay isang malungkot at walang pusong Beatrice. Nasasaktan man siya sa naging pagbabago nito ay pilit pa rin niya itong inuunawa. Pero minsan ay hindi na niya maiwasang hindi magtampo rito dahil pakiramdam niya ay kinalimutan na siya nito. Parang nakalimutan nito na gaya nito ay nawalan din siya ng ama. Kung tutuusin, parang hindi lamang ang daddy niya ang nawala sa kanya, kundi maging ang mami niya. Maraming pagkakataon na gusto na niyang sumuko dahil nasasaktan din naman siya. Kung hindi lang marahil sa tulong ng kanyang nobyo na si Aiden Lee, ay baka matagal na rin siyang sumuko sa buhay. Si Aiden. Napangiti siya nang maalala ito. Mahal na mahal niya ito. Half Filipino, half Korean ito kaya gwapo ito. Nakilala niya ito noong nasa kalagitnaan siya ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Napaka-supportive nito sa kanya. Kahit kailan ay hindi siya nito pinabayaan at iniwan. He was always there for her whenever she needed him. Sa tulong nito ay hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Nag-aaral din ito sa St. Vincent University. He was taking up Bachelor of Science in Civil Engineering. At gaya niya ay graduating na rin ito. Miyembro ito ng varsity ng basketball team at teammate nito ang kaklase niyang si Miko. Dahil varsity player ay maraming nagkakagusto rito ng mga babaeng estudyante. Hindi niya masisisi ang nobyo niya dahil gwapo naman talaga ito. Paminsan-minsan tuloy ay napapaisip siya kung ano bang nagustuhan nito sa kanya. Simpleng babae lang siya. Boyish pa nga siya kung kumilos. Kontento na siya sa blouse, plain shirt at maong pants na madalas ay tineternuhan niya ng sneakers. Palaging nakatali ang mahabang buhok niya na minsan ay itinatago niya sa baseball cap. Palaging sinasabi sa kanya ng kaibigan niyang si Arya na maganda siya. Sana lang daw ay bawasan niya ng kaunti ang pagiging haragan kung kumilos.
Hindi niya iyon pinapansin dahil sa puso niya ay alam niyang babaeng babae siya. Kung hindi ay bakit siya magkakagusto kay Aiden. Speaking of her boyfriend, pupuntahan niya ito sa gym para sorpresahin. Nang araw na iyon ay ika-5 buwang anibersaryo nila bilang magkasintahan. Kaya nag-bake siya ng paborito nitong chocolate cake. Pinaghirapan niyang i-bake iyon. Siniguro niyang masarap ang lasa niyon at magugustuhan nito. See? Paano ako magiging tibo kung may cheesy blood na dumadaloy sa atay at balon-balunan ko? Pagdating niya sa entrance ng gym ay inihanda na niya ang pagkatamis-tamis ng ngiti niya. Natanaw niya si Aiden at ang mga teammates nito na nasa gitna ng basketball court. Dahil nakatalikod ito sa kanya ay hindi agad siya napansin ito. Tatawagin na sana niya ito pero hindi iyon natuloy nang may nagsalitang babae mula sa isang panig ng gym. Hindi niya alam kung bakit biglang naalarma ang kanyang puso. "You're really great, Aiden." Tumingin siya sa direksyon ng babae. Nakita niya ang kaklase ni Aiden na si Opal. Naabot hanggang tainga ang pagkakangiti. Kilala niya ang babaeng ito. Dahil minsan na itong naipakilala sa kanya ni Aiden. Likas na matandain siya kaya hindi niya ito makakalimutan. "That shot was for you, babes," sabi ni Aiden. Pakiramdam niya ay itinulo siya sa kinatatayuan niya. Nang tingnan niya ang kanyang nobyo ay kitang-kita pa niya ng kinindatan at nginitian nito si Opal. Pakiramdam niya ay tinarakan ng patilim ang dibdib niya dahil sa nasaksihan. Ayaw man niya iyong bigyan ng mali siya ay parang nabubulagan na siya ng selos at sakit. Selos dahil may nginiti ang ibang babae ang nobyo niya, gayong sa pagkakaalam niya ay exclusive sa kanya ang mga ngiti nito. Sakit dahil sa nakikita niyang kislap sa mga mata nito na isa lamang ang ibig sabihin. He was happy. Pero bakit? Dahil ba kay Opal? "Thanks, Aiden. Go! Shoot some more!" Ang malakas na boses na iyon ni Opal ang pumukaw sa pag-iisip niya. Tiningnan niya si Aiden. Ngiti-ngiti pa rin ito habang nakatingin kay Opal. Napuno ng sakit ang puso niya. May nobya na ito pero bakit nakikipag-flirt pa rin ito kay Opal? Hindi na ba siya mahal nito? "I will, babes, para sa'yo." Nabitawan niya ang kahon ng cake na hawak niya. Lumikha iyon ng ingay. Marahil ay narinig iyon ni Aiden kaya napatingin ito sa direksyon niya. Nang magtama ang mga mata nila ay kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito at pagrehistro ng guilt sa mga mata nito. Pero agad ding nawala ang mga iyon. "What's the meaning of this, Aiden?" Tanong niya sa gumagaralgal na boses. Hindi pa man ito sumasagot, pakiramdam na niya ay hindi niya magugustuhan ang maririnig mula rito. Napahinto at napatingin na rin sa kanila ang mga teammates nito. "Iwan muna natin sina Aiden at Ian," sabi ng isa sa mga ito. Sabay-sabay nang umalis ang mga teammate nito. Hindi niya pinansin ang mga ito. Hindi niya hinihiwalayan ng tingin si Aiden. Nang silang dalawa na lamang ang naroon ay saka siya nagsalita. "Ano ang ibig sabihin ng nakita ko?" tanong niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya rito at kay Opal na wala yatang balak na umalis at iwan sila. Hindi na siya nagtangkang lumapit kay Aiden dahil kapag humakbang siya, pakiramdam niya ay babagsak siya. Hindi rin ito nagtangkang lapitan siya. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng court at nakatingin sa kanya. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila habang tinitingnan nila ang isa't isa. Ito ang unang bumasag sa katahimikan. "I'm not happy with our relationship anymore, Ian," sabi nito sa malamig na boses. Nagulat siya sa sinabi nito. Kahit minsan ay hindi niya ito narinig na nagsalita ng ganoon. Bakit malamig at walang emosyon ang boses nito ngayon? "You're not happy with me anymore?" Ulit niya sa sinabi nito. Baka nagkakamali lamang siya ng dinig. Tumango lamang ito bilang sagot. Nahilam na ng mga luha ang mga mata niya. Parang bigla ay hindi siya makahinga dahil sa matinding sakit na pumupuno sa kanyang puso. Kung pwede lamang siyang maglaho sa harap nito ay ginawa na niya. "You're breaking up with me?" Sabi niyang mas kumpirmasyon na kaysa tanong. Tumango ito. "Pagod na ako sa relasyon natin.
Nawala na ang spark at excitement na nararamdaman ko nung una tayong nagkakilala. I'm sorry to say this pero wala na rin pati ang pagmamahal ko para sa iyo. Parang nanikip ang dibdib niya. Huminga siya ng malalim para kahit paano ay lumuwag iyon. Pumikit-pikit din siya para pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya pero hindi siya iiyak sa harap nito. Hindi niya matanggap na bigla ang mawawala sa kanya ang lahat ng mga bagay na mayroon sila pero hindi niya hahayaang magmukhang tanga sa harap nito. I see. So I guess hanggang dito na lang tayo. Well, maraming salamat sa mga panahong inilaan mo para sa akin at sa lahat ng memories. Gumaralgal na ang boses niya kaya hindi na niya itinuloy ang iba pang nais niyang sabihin. Baka kapag humaba pa ang pagsasalita niya ay tuluyan na siyang mapahagulhol. I better be going. Good luck sa'yo din. Paalam niya. Akmang tatalikod na siya nang mapatingin siya sa kahon ng cake sa paanan niya. Walang kibong pinulot niya ang kahon. Tuluyan na siyang napaiyak. Mabilis na pinahid niya iyon dahil baka makita ni Aiden na umiiyak siya. Nginitian niya ito ng pilit para ipakita rito na okay lamang siya. Goodbye, paalam niya. Tumalikod na siya. Iyan! Hindi niya pinansin ang pagtawag nito ng malakas sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa niya para makalayo agad sa lugar na iyon. Hindi niya alam at wala siyang pakialam kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa. Wala siyang ibang gustong gawin kundi makalayo kay Aiden. Alam niyang sa pagkawala nito ay mababago ang takbo ng buhay niya. He was always there for her whenever she had problems. Paano na siya ngayon? Mabubuhay ba siya kung wala ito para sumuporta sa kanya? Nagpabalik-balik sa isip niya ang sinabi nito na wala na ang spark at pagmamahal nito sa kanya. Napangisi siya kahit lumuluha. Kung kuryentehin kaya niya ito, maibabalik kaya niya niyon ang spark na sinasabi nito? Napailing-iling siya. Hindi siya dapat maging desperada dahil lamang dito. Patuloy siya sa pagluha habang tumatakbo. Masamang-masama ang loob niya. Pinaghirapan at pinagpuyatan niya ang pagbibake ng cake na hawak niya. Hindi na nga niya iyon na ibigay kay Aiden. Hindi pa niya makakain. Sa lakas ng pagkakabagsak niyon sa simento, tiyak na nasira na iyon. Kapag kinain naman niya iyon ay baka sumakit pa ang tiyan niya. Dahil sa pagtakbo niya ng umiiyak at nakayuko ay hindi niya napansing babangga siya sa pader. Huli na para makaiwas siya. Nabitawan uli niya ang kahon ng cake. Napapikit na lamang siya at hinintay ang pagbagsak niya sa simento. Pero sa halip na makaramdam ng sakit ay isang kaiga-igayang sensasyon ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Bumulaga sa kanya ang mukha ng isang lalaki na punong-puno ng pag-aalala ang gwapong mukha. Nakapaikot ang mga braso nito sa baywang niya, kaya marahil napigilan ang pagbagsak niya. Kung ganoon ay ito pala ang nakabangga niya at hindi isang pader gaya ng inaakala niya. Sino ang lalaking ito? May gumapang nakilabot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay biglang naubos sa mga luha niya kaya otomatikong napahinto siya sa pag-iyak. Parang nakatitig siya sa mga mata ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Bihira siyang makakitang lalaking ganito kagwapo at kaamo ng mukha. May kakaibang kislap ang mga mata nito. Mahaba ang buhok nito na bahagyang tumatabing sa kanang mata nito. Uso yata talaga sa mga lalaki ang may bangs. Pero bumagay iyon dito. Malinis pa rin itong tingnan. Mestizo ito pero bumagay rito ang pagiging boyish. Maaliwalas ang mukha nito dahil sa ngiti nito na parang napagkit na sa mga labi nito. Itim na itim ang mga mata nito na binagaya ng mahahabang pilik. Likas na mapula ang mga labi nito na ang akala niya ay isang mga babae lang na babagay. Are you okay, miss? Tanong nito sa kanya. Masarap sa pandinig niya ang malamyos na boses nito. Parang inihehele siya niyon. Buong-buo ang boses nito at hindi niya alam kung bakit masarap at magaan sa pandinig niya ang timbreng iyon. Tila ba inaawitan siya nito. Miss, tila nagising siya sa matagal na pagkakatulog. Nag-init ang mga pisngi niya dahil sa pagkapahiya. Nahuli kasi nito na natulala siya rito. Shucks, aniya sa isip.
Walang katuturan na iyakan mo ang isang walang kwentang lalaki gaya ng boyfriend mo. Huwag mong sayangin sa kanya ang mga luha mo. Parang bigla siyang natauhan sa sinabi nito. Dagling nawala ang paghangang sumibol sa puso niya para rito. Kumawala siya rito. Tumayo ng diretso at saka ito pinaningkitan ng mga mata. Sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Leave me alone. Pasinghal na sabi niya. Bigla siyang nainis dito at sa kanyang sarili. Naiinis siya rito dahil parang alam nito ang dahilan ng pag-iyak niya. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang nakalimutan agad niya ang nangyari sa kanila ni Aiden kani-kanina lamang dahil sa simpleng ngiti ng lalaking ito. Hindi iyon normal para sa kanya. I can't, sabi ng lalaki. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.